Good morning. Tenta ko natulog. Pero parang hindi tayo. Ang komportable ng tulog ko. Ay, sarap pa matulog. So gusto ko na makita yung view sa labas. Sarap ng tulog ko pati. Lamig. Nakuha sa tenta ko. Yung nabili ko sa Decathlon. Naman ako kahapon assemble ni Sir Kello ko, diba? Mukha ko pero nasa room. Sarap ang tulog. Ayan, bumangon na ako at nag-ayos-ayos yan dahil wala namang salamin. Ayan, so yun na lang sa camera ko. Then yan, alam niyo na, upo na naman sa tabing dagat with my camping chair. So ganyan lang, hindi ko alam kung saan ba. Yan, kaliwa ba o kanan yung aking guhit. Basta alam niyo naman ako, gusto ko iba-iba hairstyle ko. Yan, so, yan. Mami yan, kakaliwa kakanan na naman yan, o, diba? Siyempre kasi maganda, yun ang piliin mo, my goodness. Diba? Di walk up like this yan, wala pang ano yan, wala pang hilamos yan. So, wala ring, nagmumug na ba ako dyan? Oo, nagmumug lang ata ako dyan. O, so, ganyan lang guys, kapag ka mag-isa, o, diba, sarili lang. Huwag nyo lang tanongin kung nasan yung mga kids. O, diba, bakasyon din nila, syempre isang buwan lang naman ako magiging dalaga eh. Diba, pahinga naman. Dahil araw-araw naman nasa puso ko sila. I love you too. So yan, tulala na naman. Yan, tulala. Hanggang sinagantay na ng isda. Yan, kala ko ano lang gagawin nila. Yung pala pupunta sila dun para bumili ng isda. Tingin-tingin lang ako sa kanila or nakikinig para kung anong nangyayari. Tapos yan, nalaman ko, bibili na sila ng isda. Kaya for the takbo naman ako sama sa kanila. Pili tayong fish. Ay no, may huli sila. Yung mga locals dito. Ito yung resort. We're going to uy, hello. Kuya, wala na. Ayun o. Kala ko yung tsura. Lobster. Yan, pakol kuya. Sali mo na sa pakoy, Nis. Ay, pakol. Isali mo na yan. Gusto ko ko lang yan. Ay, namimiss ko tuloy yung papa ko. matigas yung laman yan. Masarap yun eh. Matigas ang laman. Wala lagyan. Kuha kang timbangan. Timbangan pati. Ano yung timbangan dito? Masarap yung inihaw niyan. Opo. Bayan. Ano mo kami doon yung lapu-lapu malaki? Sarap to dito. Sinigang. Di naman. Pero malalaki yung canoping niya. Kaya nga maganda yung canoping niya eh. Ang kaunti nang binili mo ibang isda kasi yun yung inaabangan mo. Sana mamaya meron talaga. Ate, bibenta mo yan? Magkano isang bugkos? Ha? 150. 150. Masarap po yung Parang sarap nga po magpaksiw. Tapos iba-iba yung isda. yung bisugo. Mm.
Sorry, I can't tell you. Ha? 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 Ayun, magti-TikTok sana ako kaso tinawag ako para sa makabili ng isda. Kaso yun, wala pa rin ata dyan eh. Kasi sabi ko nga, parang nag-exercise balik-balik dun sa kabilang side para mamili ng isda. So anyway guys, dyan naupo-upo lang ako, tulala. Ayan, ganyan ginawa ako maghapon hanggang gabi sa tabing dagat, nakatulala, iniisip ang buhay, kung ano na gagawin ko, saan na ako patungo. Ayan, silip-silip sa likod, sa paligid, o yan, sa camera, o diba, cute pa cute. Cute. Ayan pala si Miss Rose, yung manager din ng resort. Super bait niya guys. Locals din siya ng Pitogo. So yan, hanapin nyo rin si Miss Rose kapag pupunta kayo ng El Mundo. Sabihin nyo lang si Ren. Kilala na ako niyan. Basta super bait nila guys. So yan nga, tulala again. Ayan, kaliwa kanan lang ang tingin sa wave, sa paligid. Observe ng mga tao kung ano ginagawa. And masaya ako para sa, yun, nakikita mo mga buong pamilya, tropa, mga ganun. Ako guys, kasi na ano yun naman na okay na ako minsan solo, pero syempre iba pa rin kapag may kasama ka, diba? So anyway, alam niyo na, hirap ng adulting. Tapos ganito pa, diba? Alam niyo naman yung napagdaanan ko sa buhay. Hindi naman lahat, pero at least may kayo. So kaya siguro sometimes gusto ko talaga ng peace and katahimikan para makapag-isip kung ano pang pwede kong gawin. Siyempre, nandiyan na rin yung mga question ko eh. Pero wala na akong magagawa eh. It's not about myself na eh. Choice na nila yun kung bakit nila ako kayang saktan. Diba? Basta ako para sa sarili ko. Kailangan ko ng magandang kinabukasan, lalo na para sa sarili ko, sa kay Mikay, and everything. Kasi it's about me na eh. It's about me against the world na kailangan ko ng future na maganda para hindi ako mukhang kawawa, diba? So, ito na. So, tumayo ulit ako doon sa kinaupuan ko. So, ito na. Nag-check na ako ulit ng mga isda. Ayan na, guys. Sarap. Lobster. My gosh. Dito po yung mga nakikita ko sa vlog. Guys, makakatigil na ako ng lobster. Tsaka lang lapo-lapo na fresh. Oh, kabog. Natalsik pa. Ah! Sakto? Kulang na konti. Kabog. Oo! Gayat mo sa gitna. Saya dito. Sa mga vlog-vlog ba, nako-confuse ako sa lasa. Monetization. Sinabi ko nga sa owner na either yung courses na yung standard, pero kung kumain mo isa, yun yung standard. Pero yung Basta mong takbo kayo. Malapit ako ha. Basta takbo kayo ha. Yes ma'am. Ma'am, paharap dito. No entry. Road close. Saan ako? Forgot na. Maraming muscle. Hey guys, ito yung pangarap kong bahay. Ganda yan. Diba? Oh my God. May sarili siyang simbahan. Diba? Ang ganda. Grabe, ang ganda niyan. Hi guys, hi everyone. So yun na nga. Nagpunta ako sa lugar na to kasi
actually may nasikaso ko. Hindi lang siya para, mamasyal or anything. Basta may nasikaso ko, and I hope soon na ma-reveal ko kung ano yung inasikaso ko dito. Anyway, hindi ganun kadali. I mean, madali lang siya yung travel from here. Siguro for me kasi I'm just a beginner driver lang naman. So anyway, dahil beginner lang ako at mag-isa, tas medyo long drive siya, kaya feeling ko mahirap or boring or nakakainip. Pero diba, kilala nyo naman personality ko, walang mahirap or mano sa akin, hindi madali. Basta na-enjoy ko yung sarili kong company ko. Alam niyo naman, sarili ko lang din nagpapasaya sarili ko. Charis, ayun. So from SM Lucena, kung magko-commute po kayo, and sige, Bandia na lang tayo, sakay ng jump to SM Lucena. SM Lucena din, sakay daw kayo ng mga van doon na may pa-Petogo. And then from the kanto ng Kabulihan, sabi niyo sa driver doon, baba na ka rin kayo mismo ng kanto ng Kabulihan, Petogo. Then may mga tricycle doon, guys. So doon kayo sasakay ng papuntang resorts. Okay, so sa El Mundo accommodation or resort ako nagpunta. And super guys, ang mabait ng stops, safe yung place at maganda yung place, malinis. At actually bago pa yung resort, kaya sobrang accommodation pa ng mga tao doon. So, yun guys. Tapos, yun, nag-tent lang ako. Kasi sabi ko, one day lang naman ako. At saka, mas na-enjoy kong magstay doon sa tabing dagat. Kasi sa likod ng sasakyan ko, actually, dala ko na rin yung mga camping chair ko, tent, may table pa nga ako eh. Kasi hindi ko na nagamit. Kasi ang daming table doon. Tapos, pinapagamit pa sa akin yung mga cottages na walang guest. So, di ba super accommodating talaga and mababait yung staff. Pati food ko, sila na nagluto and may paluto din doon. You can order din order kayo ng mga silog nila doon, then magpaluto kayo. So, ganun siya guys. Kahit coffee, meron na rin brewed coffee nila. Sobrang sarap. Ando yun kaping barako from Batangas. And always fresh talaga yung coffee nila. So, sobrang sulit. Yung 20 pesos sa cup lang siya. Then, yun. Yun nga, nawili ako, imagine from before 12 noon, nakarating na ako dun sa resort. And then, dun ako sa tabing dagat until mag 6 p.m. And then, nagpatulong ako kay Sir Kiel mag-set up ng tent ko. Kasi gusto ko nga sa tent lang. Then, nagpumili lang ako ng pwesto ko saan ko convenient ako, comfortable. So yun, 6 and then hanggang so naligo pa ako, nag-swimming sa pool at guys, maganda yung nila, infinity pool. So yun, tapos nag-dinner. No, doon din ako nag-dinner, may baon din akong lutuan pero hindi na ako nagluto. So kasi sabi ko, enjoy ko yung sarili ko sa tabing dagat. As in, di ko napansin, 11 na ako pumasok sa tent ko at nakatulog. And then I woke up talaga na wow, feeling nasa room lang ako. Kaya sobra guys. Kung pupunta kayo ng Petogo, hanapin yung El Mundo Resort. So the best resort na nakita ko doon. Okay?